So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo. Ay, hindi siya update, patungkol nga pala to kay Kibuloy. So, nakita ko lang siya, at viral siya, 500,000 views na siya. Patungkol nga ito sa mga kinakaharap ni Kibuloy at yun, foreigner daw, mahilig sa foreigner. So, ang video ito ay mula kay Jack Harry Vlog. Suportahan nyo yan. So, meron to pamagat na mahilig sa foreigner ang mga kasong hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yun yung panonoorin natin. Bigyan lang natin to ng reaction kasi first time ko lang din tong mapanood. So, yun. Bago natin simulan, Zachary Vlog, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, mahilig sa foreigner. Diyos ko, ay, ang mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. So, panoorin nyo to, bago nyo siya ipagtanggol. Kasi, syempre, ang pangit naman nun, kung halimbawa ito, makikita nyo to, tapos ipagtatanggol nyo pa rin. Hindi nyo maintindihan kung bakit ganun na lang siya tugisin ng alagad ng batas, di ba? So, yun, Zachary Vlog, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ang Pilipinas ay naiiba kumpara sa mga kapitbahay nitong mga bansa. Kristyanismo kasi ang karamihan ng mananampalataya sa Pilipinas na bumubuo ng humigit kumulang 90% ng populasyon. 80% sa mga ito ay mga Katoliko, na sinundan naman ng mga Kristiyanong Protestante na Iglesia ni Cristo, mga independent na simbahang Kristiyano at mga katutubong simbahang Katoliko. Nandyan din Muslim ang relihiyong Islam. Ang mga Pilipino ay umaasa sa relihiyon. Islam pala yun. Muslim is tao pala sila. Upang makahanap ng kanilang pampalipas oras, gabay at moral na suporta sa kanilang buhay. Ang relihiyon ay nagbibigay din ng isang pakiramdam ng pagkakaisa dahil ang mga relihiyosong pangyayari ay madalas na ipinagdiriwang kasama ng ating mga pamilya at mga kaibigan. Pero paano kung ang simbahang na iyong pinaglilingkuran ay nahaharap sa maraming kontrobersya? Ito panoorin nyo to, especially sa mga miyembro na, hindi, okay naman, wala naman akong say dyan sa mga miyembro mismo. Ang ang hindi ko lang maintindihan is yung mga miyembro na alam naman nila na, yun nga, may mga ibinabato nga na reklamo kay Kibuloy. Ini-invalidate nila. Diba? Natili ka pa bang mananampalataya? Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Grabe yun. Zachary Trending Stories. Subscribe Ginawa lang akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Ba? Every human being. Wala nga yung katotohanan. Kaya maraming hindi na naniniwala kay Kibuloy kasi yung mga pinagsasabi ni Kibuloy, marami nang nagsasabi ng ganyan, mga bulaan. Di ba? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Kagaya na lang sa seryoso ba? So, paano mo kami madadala sa langit niyan kung ikaw mismo nagtatago ka? nangyayari ngayon sa founder at leader ng simbahang Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang lakas ng trip na oferan tayo na dalhin daw tayo sa langit. Hindi niya nga madala yung sarili niya sa kalayaan eh. I mean, hindi niya nga maset yung sarili niya na malaya, di ba? Ang Kingdom of Jesus Christ ay isang simbahang itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Binuo niya ito noong September 1, 1985 at ang isa sa mga pinakatumatak na mga salita ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga tagasunod ay ang pagproklama niya sa kanyang sarili na siya raw ang appointed Son of God. Yan na, ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Hala, may-ari ng sanlibutan pero bakit pulis lang yung katapat mo? Nagtago ka na. Si Jesus Christ nga alam niya na siya yung anak mismo ng Diyos. Nagpapako pa nga siya 'di ba? Hiyang-hiya naman si Poncio Pilato na gawa lang ng Diyos, 'di ba? Siya pa yung nagpako. Tapos ikaw pulis lang natakot ka na. Hindi ka naman ipapako sa krus ng mga pulis. Lilitisin ka lang naman. If ever na mapatunayan kang guilty, hindi ka naman bibitayin. Ikukulong ka lang naman. Iba't ganyan ka nakatakot? Ganyan ba yung appointed Son of God?
Ang Kingdom of Jesus Christ ay meron na daw mahigit 7 million members na tinatawag niyang Grabe, Kingdom dami. Citizen, na binubuo daw ng mahigit 2 million na membro abroad at mahigit 4 milyong membro naman dito sa Pilipinas. Nahaharap ngayon sa maraming kontrobersya si Pastor Kibuloy, kabilang na ang mga kaso niya sa Amerika. Naglabas ng wanted poster ang Amerika laban kay Kibuloy dahil sa napakarami nitong kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking, by force, coercion, sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling. Ganong kadami ang kasong isinampa ng FBI sa kanya. Si Pastor Kibuloy daw ay nagpapadala ng mga membro ng kanyang simbahan sa US upang pagtindahin at manghingi ng mga limos sa lansangan. Bukod pa ito sa pekeng pagpapakasal. Proven na yan kasi meron na akong nakitang video niyan na ano nga sila, na tawag siyan, nanlilimo sila gamit yung simbahan nila. Nag-viral sa ibang bansa, sa Amerika ata yun. Sa mga membro nila, sa mga foreigner, upang magkaroon ng resident visa ang mga ito. Ayon sa isang dating membro ng simbahan ni Kibuloy na si Arlene Caminong, 15 years old siya noong nahikayat pumasok sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa kaniya, inuutusan daw sila dati ni Kibuloy na magpanggap ng mga estudyante na pinapaaral, mag-isa ang sarili at magtinda ng kung ano-ano para kunwari Grabe, pantustos business sa kanilang pag-aaral. Pero ang totoo ito ay utos lang ni Kibuloy upang makalikom ng pera. I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a... So, may malaking possibilities din pala na yung mga, alam nyo yung nasa mall guys. Halimbawa, kumakain ka sa Jollibee, sa SNR. May bigla-bigla na lang pumupunta sa iyo ng mga bata na magtitinda ng halimbawa chicharon. Imbis na tag 35 lang yung chicharon, so kung ibenta niya yon halimbawa 50 na lang para may tubo siyang 15 pesos. Ngayon ibebenta niya yon ng 100 pesos isang chicharon na supposed to be 30, bali 70 na yung patong dun. Ngayon, bago ka bumili, dadaanin ka muna sa ako na lang nagpapaaral sa sarili ko, mga ganyan ganto. Siyempre ikaw sa tao, maawa ka min. Kasi siyempre kumakain ka sa fast food eh. Tapos yung tao, ay ganyan, igigil trip ka. 'Di ba? Actually, okay lang na siguro, para sa akin, okay lang siguro sa akin na ganyan kung totoo talaga. Totoo talaga na nag-i-struggle siya. Pero once lang din, hindi pwede yung paulit-ulit na. 'Di ba? Pero kung ganyan na may halo ng panluloko, nakakainis, 'di ba? What if yung mga na-encounter natin sa mall na ganyan, may mga pastor din pala na nag-uutos sa kanila. 'Di ba? Nakakainis yung mga ganun. Kawawa eh. Kawawa yung mga batang napag-utusan. Sino lang yung nakikinabang? Yung mga nag-utos. 'Di ba? May mga magagarang sasakyan. Tayo na mahirap din tayo, na guilt trip pa tayo, na limas pa yung pera natin. 'Di ba? Kakainis. a student. Now, the other thing is, we pretend that we were deaf and mute. Hala. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. So these people will, they were sympathized. Kahit hindi pa tapos ang kaso ni Kibuloy sa US, nag-iipon na naman ngayon ng mga witness at dating mga biktima ni Kibuloy, si Senator Riza Hontiveros laban sa pastor. May mga iilang babaeng nais makipagtulungan at gustong tumistigo laban sa pastor ang lumapit kay Senator Hontiveros. Sila daw ay dating mga membro ng simbahan ni Kibuloy at mga biktima din ng kalaswaan na nangyayari sa loob ng simbahan. Isa dito ang itinago ni Senator Hontiveros sa alias na Amanda. Si Amanda ay Pilipina na dating membro ng simbahan ng pastor. Si Amanda ay umattend sa hearing na ginawa ng mga senador para pag-usapan ang ilang kaso laban kay Kibuloy. Dito idinetalya ni Amanda ang lahat ng ginawang kalaswaan ni Kibuloy sa kanya nung menor de edad pa lang at membro pa siya ng simbahan. Na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area
ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi this oras na ng gabi. So nandun si Kibuloy nag-aabang. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Yan, special privilege. Sorry to mention na pasensya sa mga naniniwala kay Kibuloy. Pero sa akin, di na bago tong mga ganito eh. 'Di ba? Ito yung mga nangyayari sa mga kulto eh. Kaya sa mga kulto, grabe yung kalaswaan. Kasi syempre, yung miyembro nila na nabibrainwash na. Wala, nadadali nila. Biruin nyo, special daw. Special privilege. Grabe ano. So, kapag ako pala, kung manyakis ako na tao, gagawa na lang ako ng simbahan para magkaroon ako ng special privilege. Lakas ng trip eh. Sabi niya pa, wag ko daw pagdadahan ang ano man Ganito din yung kaya no, mangyayari sa loob ng kwarto kasama Senior Aguila. si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Si alias Amanda ay naging membro ng personal assistant ni Kibuloy o mas kilala sa tawag sa kanilang simbahan bilang mga pastoral. Kapag ikaw daw ay naging isang pastoral, ikaw ay isa sa pinakamaswerteng tao sa kanilang Wife na. simbahan dahil nabigyan ka ng pagkakataong paglingkuran ng malapitan ang anak ng Diyos. Ang ilan sa magiging Sana all. trabaho mo bilang isang pastoral ay maglinis ng kwarto ni Kibuloy, maghanda ng kanyang pagkain, magmasahe sa kanya tuwing gabi, at ang huli ay ialay ang iyong katawan sa kanya. Ito lang ha, sample lang to sa mga sumasamba kay Kibuloy or sa mga naniniwala sa kanya na siya yung appointed son of God. So paano na lang? Kaya, 'di ba sabi ni Kibuloy, dadalhin niya kayo sa langit, dadaan muna kayo sa kanya kapag kung gusto niyo mapunta sa langit. E paano na lang kung madedo na si Kibuloy kasi matanda na yan eh. 'Di ba? So paano na kayo makakapunta sa langit niyan kung wala na si Kibuloy? 'Di ba? May papalit na son of God. Ano 'yun? 'Di ba? Ay tinatawag naman ng mga pastoral na night duty. Ayon pa sa salaysay ni alias Amanda gabi-gabi, ay iba-ibang babaeng pastoral ang naka-assign para gawin ang tinatawag nilang night duty. Alam naman natin na hindi lang mga Pilipino ang mga membro sa simbahan ni Pastor Kibuloy. Merong siyang mahigit 2 milyong tagasunod na mga foreigner. Pati ang mga ito na karamihan ay mga menor de edad ay hindi din daw nakatakas sa mga kababoyang ginagawa ni Kibuloy. Dalawang babaeng galing sa bansa ng Ukraine na dating membro din ng simbahan ni Kibuloy ang lumapit kay Senator Hontiveros upang tumistigo at maglahad ng kanilang naranasang pang-aabuso noon kay Kibuloy. Ayon kay Sofia, isang Ukrainian national, noong taong 2014 nang sumali siya sa simbahan ni Kibuloy. Siya ay 21 years old noong panahong pumunta siya ng Davao. Nakatira Grabe, nakadali pa ng foreigner ah. daw siya sa isang nakahiwalay na building kung saan kasama niya ay puro din mga Ukrainian national. I stay in a dorm, like a building, a separate building, and most of the people there was Ukrainian. Hanggang sa naging isa na daw siyang pastoral at inilipat siya sa isang building kasama na ang tinatawag nilang Ate Jack Roy. Ang tinatawag nilang Ate Jack Roy ay taong malapit daw kay Kibuloy. At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel anything like, oh, he's like liking, there's nothing about that. And transfer me in one room. I live with the Jack Roy. She's pastoral and one of the closest, like she's very close to pastor. And I live with her in. Noong naging pastoral na daw siya, lagi na daw siyang tinatanong ni Jack Roy kung willing na ba siyang i-sacrifice ang kanyang katawan sa Diyos o kay Kibuloy. Oh, grabe, sacrifice ang katawan sa Diyos. Grabe. Well, if ever talaga guys na ikaw yung nasa or yung mga tao na victim na talaga, wag na lang din natin silang i-judge kasi syempre siguro baka na brainwash talaga sila ng todo. 'Di ba? Grabe. Like, are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, like pastor? Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed a lot of. So what do you mean? I cannot understand because I already sacrificed and this is the life that I choose and I live and I believe that this is God's way for me. Hindi niya pa alam noon na literal palang katawan niya ang gusto nilang ialay niya kay Kibuloy.
When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everybody? I'm very innocent. I really didn't. Nobody talked to me like straightly that this is what will happen. Hanggang isang gabi, pinapunta siya ni Jack Roy sa kwarto ni Kibuloy para daw imasahe ang paa nito bago siya matulog. Dinadala siya sa isang malaking kwarto na kung saan may isa pang maliit na kwarto sa loob. Remember that time came and Ate Jack came to me in the night and she said, I want you to massage pastor's feet before he sleep. When Ate Jack called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. Siyempre, maiiyak ka talaga, mus-mus ka pa eh. Pero siyempre, kapag ganyan kasi, especially kapag halang hayok ka sa laman, wala kang pake kahit na umiiyak yung babae na aanuhin mo. Diba? Yung urge mo, nako. Grabe, ang sama pala nito, men. It was big room, and before room there is a little room. So Ate Jack lead me there, and she said, go in pastor's room. Madilim at sila lang dalawa sa loob ng pastor. Kahit sobra daw ang kanyang takot, sinubukan pa rin niyang imasahe ang pastor hanggang sa humarap na si Kibuloy sa kanya at hinawakan na ang kanyang kamay. And then little by little, and I was very nervous and it was dark. And suddenly he started to move my hands and massage here. And I said, oh my God, okay. And I massage. And after that, little by little, he just turned to me and killed me. Nalaman din ni alias Sofia na marami daw talaga sa mga naging pastoral ay inaabuso ni Kibuloy. Hindi lang daw talaga nalalaman ng kanyang mga membro dahil ang mga inabuso ay sinasabihan na ginagawa nila ito upang siguradong mapupunta sila sa langit. Kayo guys, if ever ganyan, willing ba kayo na isacrifice yung body nyo para lang mapunta sa langit? Comment nga kayo sa baba. Kasi kung iisipin nyo siya ng madiinan, bakit kailangan ka pang mag-sacrifice ng katawan, di ba? Ano yun? Heard from other, like, she's very close to pastor. She grew up with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying because I always complain about this pastoral's ministry. And she said, oh, you're crying that you're pastoral. At least you're mature, but I become a pastoral in 12 years old. This is time when I was like shocked. Simula daw noon ay kinokontra at kinukwestiyon niya ang paniniwala ng simbahan ni Kibuloy. Ganon din ang nangyari sa isa ding Ukrainian national na si alias Nina. Nahikayat umano siya ng kanyang mga magulang na tagasunod din ni Kibuloy na sumali sa kanilang simbahan. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first the congregation here in Ukraine. So they were trying me to, that I will also join them. So yun, ito yung some kind sagot sa mga tanong na bakit umabot ng milyon yung miyembro ng simbahan nila. Kung peke naman. Well, ganyan kasi yan, men. If ever na, halimbawa, yung lolo't lola nyo, naging miyembro ni Kibuloy, automatic na yun. Yung mga anak ng lolo't lola nyo, yung mga parents nyo, kayo, masasali talaga hanggang sa lahat ng angkan nyo, magiging miyembro ng simbahan nila. Diba? Kasi parang susunod kayo sa yapak nila or yung turo kasi parang napapasa sa inyo. So, from your lolo't lola na na-brainwash, yung parent nyo, mama at papa nyo na brainwash, tapos kayo mabibrainwash din kayo. So, dadami talaga yung miyembro nila Kibuloy. Kasi ganyan naman talaga nag-grow yung religion eh. 'Di ba? Tapos, dagdagan pa yung mga adult na naging miyembro sa simbahan nila. Tapos yung mga generation na naman nila or yung mga lahi na naman nila yung ma-adapt dun. Ganun yun. Taon din na yon ay pumunta siya ng Davao. Makalipas lang ang 6 na buwan ay naging isa na din siyang pastoral. Sa panahon daw na iyon ay parang kinukondisyon na ni Kibuloy ang kanyang isipan na dapat ialay niya ang kanyang katawan sa pastor. I became pastoral maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had the preparation for, there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances and I remember Birador ng foreigner pala tumin. After, it's late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibuloy, he's waiting for you, he's calling. So I didn't think anything. And then when Pastor Kibuloy called me, he was asking me if I will become a pastoral. And he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was very innocent to that.
I did not understand. I thought it just sacrifices your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. Like, you have to like sacrifice your body. Not right away that I was okay with that. It's like maybe 4 months more. Umabot ng 8 taon ang ginawang pang-aabuso ni Kibuloy simula pa noong taong 2013 hanggang 2021 hanggang sa makatakas na siya. If it's from 2013 and then I left 2021. So it's like 8 years, I think. You don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's not all the same. It's like once or 2 times, and the other one. Grabe yung diskarte ni Kibsa. If ever totoo to, madugas din ah. Grabe. So, baka, gaano ba talaga karami yung nakana ni Kibs dyan? Kung ganyan yung way niya na, halimbawa ikaw masilikan niya, tapos sasabihin niya, wag mo itong ipagkalat ha. Tapos malay natin yung mga babaeng yan magkabarkada pala. Tapos may kanya-kanya para silang mga sikreto, may kanya-kanyang lihim, kanya-kanyang experience ng abuse. Grabe. They have to be like every week, like night. It's called night duty. Okay. Like us, Duty pa. we've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. No? One time at night, he came to me to my room that I don't want. Grabe. Nakakatawa yun na. Hindi nakakatawa yung pangyayari ha, kundi nakakatawang isipin na ang sabi ni Kibuloy is para to sa parang privilege niya ngayon as a son of God, something like that. Swerte ka or parang anong tawag dyan? Anong word na yan Parang wait lang, swerte mo kung ikaw yung naselect or parang ikaw pa yung swerte sa kanya. Tapos ngayon ang ginagawa nila, sila pa mismo yung nagpipray na sana tulog na si Kibuloy. Diba? Alam niyo yung tipong para sa Diyos yung ginagawa mo or para masalba ka, para madala ka sa langit, pero nagdadasal ka na sana walang mangyari sa inyo. Diba? Napaka-weird. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Kung ikaw ay isang membro ng simbahan ni Tapos kapag target nila yung, halimbawa niyan, 12 years old, wala talaga, inosente pa talaga yun. Kawawa naman. Kibuloy na nanunood nito. Wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala, at ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya at paniniwala ay isang napakamakapangyarihang bagay. Kayang-kaya nitong magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng pag-asa, at kaya rin nitong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ngunit meron ding masamang epekto ang sobra sa pananampalataya at paniniwala dahil pwede itong gamitin ng mga taong sakim at mga taong mapagsamantala kung isa ka ng membro o nagbabalak palang sumali sa simbahan ni Kibuloy. Gusto kong buksan mo ang iyong isipan at lawakan ang iyong pangunawa. Isa ba talaga siyang propeta na magliligtas sa atin sa kasamaan? O siya ang mismong kasamaan na dapat nating iwasan? There are 3 possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Boom. Grabe, gusto ko yun Grabe. So yun lang naman mga kanoysi. Kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito ay mula kay Zachary Vlog. So supportahan nyo yan. Like, comment, share, subscribe. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Pilipinoisis. So kita nyo naman yun. Gusto ko yung ending Nice yung ending. Parang real talk talaga yun na either you're a son of God, or you're a delusional, or you're a successful con man. Dalawa yung banat doon. Diba? So yun, as per Zachary Vlog naman, yung sinabi niya sa huli na wala naman talaga kaming intention na anuhin yung paniniwala nyo. Pero syempre, if ever na may mga
ganitong mga instances ba or mga pagkakataon na may makita kayong mga article about sa taong yan or may mga facts, eh, bahala na kayo kung maniwala kayo sa hindi. At least, merong mga inilatag na mga ganitong statement ba. Tapos, syempre, questionin mo rin siya kung yung pastoral nga, dapat ba talaga? Dapat ba talaga yun na some kind may mangyari between Son of God and you na pastoral kasi parang privilege pa yun. 'Di ba? Alam naman natin na sa paniniwala nga, 'di ba, need ng marriage, need ng ikasal ka muna bago ka pumasok sa ganyan tapos biglang haharbisin na lang ng pastor, 'di ba? Tapos mga mga minor de edad pa. Grabe. Grabe yun. Hindi na makatao yun eh. So, yung mga ganitong mga mapapaisip ka na lang talaga. Tsaka hindi naman to sa paninira talaga kasi syempre itong mga opinion na to or itong mga ebidensyang to, need mo din naman tong need mo din siyang i-analyze or need mo siyang need mo siyang kahit ikaw na mismo mag-study kung saan nga ba nanggaling, may possibilities ba. Yung possibilities, meron talaga yan. Kasi syempre, lalaki lang din yan. Tsaka kung i-compare mo din naman siya sa other religion ba, or maybe cult, yung mga kulto, ganyan na ganyan eh. 'Di ba? So kung iisipin mo, paano na lang kung madedo na si Kibuloy? So sino na magdadala sa inyo sa langit? May papalit ba sa kanya? Ha? Parang ganun. So yun lang naman. Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipinoises Zachary Vlog. Filipinoises is out. Like, comment, share, subscribe.